kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Last time mga kapatid, next slide, pinag-aralan natin the outer man and the inner man. So, ang isang tao, meron siya, twofold being siya. Ibig sabihin, there is earthly to die and one to heaven to live. Ibig sabihin, kapag nag-drop ang flesh natin, merong isang katawan na babalik at babalik sa ating Panginoon. Maliban na lang kung saan talaga siya babalik. Amen. So, meron siyang dalawang katawan. Amen. At next, recap lang ito mga kapatid. Amen. Ito yung kondisyon ni Adam, yung nawala yung breath of life sa kanya. Amen. Ano yung breath of life? Pinag-aralan natin yung breath of life, isa yung parte na galing sa ating Panginoon. Amen. Ang ating Panginoon, dun sa Genesis mga kapatid, amen, kumuha siya ng lupa, at yung soul na yon, amen, binugahan niya ng breath of life. That's why naging living soul. Yung breath of life, sabi ni Brother Branham, hindi lang yung breath of life. That is a life of God Himself. Right? Amen? Or tinatawag din natin na Holy Ghost. Amen. So ito yung katayuan ni Adam, amen, na wala yung breath of life or yung Holy Ghost or yung Zoe, mismong life ng ating Panginoon na galing sa Kanya. Amen. So yun yung nangyari. So anong katayuan niya? Kapag wala yung life yun mga kapatid, ang katayuan ng isang tao ay animal nature. Kapag animal nature, alam na natin kung ano maging nature ng isang tao. Next slide. Amen. So nakikita natin dyan mga kapatid, lahat yan ay magiging worldly. Kasi wala yung life ng ating Panginoon yun doon. Amen. At alam natin mga kapatid, in history mga kapatid sa Genesis, nakapasok si Satanas, amen, yung nagkasala sila mga kapatid, si Eva, na na-deceive mga kapatid ni Satan, amen, hindi lang yun apple. That is isang bagay na pumasok si Satanas sa dugo ng tao. Amen. Yung nawala yung breath of life, of course, anong matitira sa kanila? Is yung si Satanas or yung worldly soul. Kapag worldly soul mga kapatid, amen, hallelujah, of course, lahat yan, worldly. Pati yung spirit, worldly, pati yung body, worldly. Amen. Yung makikita ng isang tao, lahat yan ay pang-worldly, of course. Lahat ng maririnig niya, lahat yan ay worldly song. Amen. Tapos taste, puro pagkain, masarap na pagkain, amen, ganun yon. Smell, lahat niya gusto niya, pabango, lahat ay meron siyang gustong pabango. Amen. Hearing or feel, amen, sick sensation, or laging naglalaro ng Mobile Legends, or tinatawag natin ni Pastor na, ano yon? LM. Amen. Ayan. Worldly siya. Amen. So, ang spirito din, worldly din. Amen. Remember, amen, status and success, creating worldly dreams. Amen. Kapag creating worldly dreams, hindi naman mahirap or hindi naman masama magkaroon ng pangarap sa buhay, di ba? Amen. Pero yung pangarap mo ay hindi mo binigay kay Lord o hindi nakalaan para sa ministry, of course, worldly talaga yan. Amen. Lahat ng pangarap natin mga kapatid, amen, merong part ng ating Panginoon doon. Amen. So lahat yan, reasoning, will, conscience, amen. O tao kapag kapag sinasabihan ni pastor na dadalo ka, amen, dapat ganito gawin mo Brad, amen, maraming reasoning. Ganon yung tao. Amen. Meron akong ibasahin sa Bible mga kapatid. Sila Adam, amen, at Eva, amen. Wala siguro dyan. Please buksan natin. Kasi gusto ko itong buksan itong reasoning eh. Genesis 3:9. Sige, wala ata dyan. Tubig. Genesis 3:9. Sige. Dry yung ano ko, bigla. Amen. Sige, buksan natin. Ito yung mga kapatid. Yung nagkasala sila Eva, mga kapatid, and Adam, anong nangyari sa kanila? Amen. Nagtago.
Of course. Alam natin ito mga kapatid. And the Lord, sabi di dyan, sa Genesis 3:9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Napaka-question to mga kapatid. Di ba si Lord, amen, di ba yung God, meron siyang tatlong titulo. Ano siya? Omnipotent, amen, ano siya? Omniscient and omnipresent. Kapag sinabing omnipotent, all power. Pag sinabing omniscient, all-knowing. Omnipresent, lahat ay presente ng ating Panginoon. Pag sinabing omniscient, of course, alam ng ating Panginoon. Bakit naghahanap ng ating Panginoon kung alam niya lahat? Diba? Diba? Napakatanong dyan na alam ng mga ating Panginoon. Kahit magtago ka mga kapatid, alam ng Panginoon kung nasaan ka. Bakit hinanap pa rin ng ating Panginoon sila? Amen. Sabi dito, and said, I heard the voice in the garden and I was afraid because I was naked. Amen. And I hid myself. Dito ito pumasok yung reasoning. Si Lord, minsan tinetesting tayo. Alam ni Lord, bago ka mag-isip mga kapatid, iniisip mo pa lang, alam na ni Lord kung anong iisipin mo. Amen. Minsan nagtetesting ating Panginoon. Pero ang ginawa nila ni Adam dito, nag-reasoning sila. Amen. Ano pa dito? Sabi nila, and he said, who told thee that thou wast naked? O bakit? Sino bang nagsabi sa inyo na kayo ay hubad na? Di ba? So sabi dito, and whereof I commanded thee that thou shouldest not eat. Amen. And the man said, the woman, sabi ni Adam, the woman whom thou givest to be with me. Ayan na, si na. Of course, yun ang tao, di ba? Kasi nawala na yung life ni Kristo sa kanila. Kasi nagkasala na sila mga kapatid. Yan ang nature ng animal nature. Palaging reasoning yan. Sabi dito, and she gave me of the tree and I did eat. Amen, nagdadahilan na. Ang sabi ni Eva, and the Lord God said unto the woman, si Eva ito mga kapatid, what is that thou hast done? Ano bang ginawa mo? And said, who said, the serpent beguiled me and I did eat. Nagsisi na naman sila. Una, si Adam, sinisi na si Eva, at si Eva naman, sinisi na yung si Satanas. Diba, ganun ang tao. Palaging sisi, kasi ito, kasi siya. Amen, kasi ikaw, ganun yung tao. That is a reasoning mga kapatid. That is a part of a worldly soul. Amen. So, ganun yung mga kapatid. Sandali lang mga kapatid, medyo nadadry yung ano ko. Next slide. Amen. So, in-explain ko lang mga kapatid, kung wala yung life ni Kristo, amen, ganun ang maging kalagayan natin. Next, sabi ni Kristo dito, kasi sabi ko nga last time mga kapatid, ay ni Brother Branham, amen, next slide, sabi ko nga last time, amen, kapag hindi yan nagbago o nabago talaga ang soul, anong mangyayari? Kahit magsimba pa yan, amen, kahit magdadamit pa ng magandang damit na nakapolo, if kung hindi mo matumbok yung pinaka-control tower, amen, which is the soul, magbabackslide talaga yan. Amen. Tulad ng sabi nating pastor mga kapatid, amen, hallelujah, na kahit anong gawin niya, sabi ko nga, kahit magtumbling-tumbling pa yan, amen, pero yung soul niya, amen, is worldly, magbabackslide talaga at hindi yan makikinig sa kanya. Amen. So sabi ni Brother Branham, I got the baptism of the Holy Spirit. That still has nothing to do with it. That's just only a temporal gift. Yun ang sabi ni Brother Branham. Yung Holy Spirit pala is a temporal gift lang pala yun. Sabi dito, the real gift is your soul. Yun ang tunay na gift mga kapatid. Down in their see, that was born of God and that's controlled the whole thing. Amen. To the word of God and the will of God, and there you grow up. See? Then you're a son, a daughter of God, you're a child of God. And these things, as you come up, like the mother
Now you're in the bowels of the earth, trying to come forth, your Son of God coming forth, and you see, the word say, I should do this, I should be born again. Anong sabi ni Brother Branham diyan? Ang Holy Spirit daw ay temporal gift, but the real gift is your soul. Yun ang pinakatunay na gift, mga kapatid. Amen. If yung soul mo ay galing sa Panginoon, amen, kahit isang share lang nga ng ating pastor, automatic yan. Amen. Makikinig at makikinig. Magsisimba at magsisimba yan. Isang share lang yan, mga kapatid. Amen. Next slide. So, but when the directed from the inside, amen. Tagayin ko na muna to. So, sabi dito, mga kapatid, but when it's directed from the inside, it throws all the rest of it together. That's the guide post, that's the control tower, which is the soul. The inside of the inside. The soul controls the spirit, and the spirit controls the body. Amen. Of course, mga kapatid. Amen. Pero kapag hindi pa rin niya na-conquer or nagbago yung soul, automatic lahat yan are worldly. Amen. So, an outside whitewash don't make any different them religious people back there that Paul called whited walls, and so forth. They were outward just every way of a believer. Amen. Makikita parang ano lang. Amen. Hallelujah. Amen. Parang believer tignan. Amen. Pero yung soul niya ay hindi siya believer. Ang mangyayari niyan, amen, galing sa inside, lalabas at lalabas yung tunay. Alam niyo, mga kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon, the Word of God, amen, kapag darating tong Word of God, ma-expose at ma-expose kung sino ka talaga. Amen. Tandaan natin, mga kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon is for the saints or the bride or the believer or the wife, and of course, is for the lost. Amen. If kung kay Satanas ka talaga, mga kapatid, lalabas at lalabas yung tunay. Amen. Next. So, ganun yung mga kapatid. The control tower. Next. Sabi dito ng Brother Branham, it's a revelation. Say, amen. It's as eternal as God's word is eternal, of course. Look, but the threefold purpose of God's great mystery is revealed. God manifested in Christ, and Christ manifested in church in order to redeem the lost Eve back to the original condition. Yun ang gusto ni Lord Jesus Christ o ng ating Panginoon na ibalik tayo sa original condition. Tulad doon sa nangyari sa Garden of Eden, amen, o kung anong katayuan ni Adam. Amen. So, should be God manifest in the bride or wife or sa'yo, amen, or sa church or tinatawag nating church, amen, para ibalik tayo sa original condition. Amen. So sabi dito, mga kapatid, Genesis 1:27, amen, ginawa si Adam, before lumabas si Eve, mga kapatid, ginawa si Adam, amen, so God created man in His own image, in the image of created He him, male and female. Ang katayuan ni Adam, mga kapatid, ginawa siya before lumabas si Eve. Amen. Ano siya? Dalawa yung ano niya, gender. Male and female. Before yun lumabas si Eva sa kanya. Created He them. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kondisyon na gusto ng ating Panginoon, ganito. Amen. Meron yung male and female, amen, na part sa isang believer. Mamaya, i-explain natin yan. Amen. So, ito yung gusto, amen, ni Kristo, amen, next slide, gusto ni Kristo na kondisyon ng isang believer. Ganyan. Amen. Meron siyang Zoe. Magsisimula tayo sa pinaka-center. Ano yung Zoe, mga kapatid? Zoe, everybody say Zoe. Everybody say Zoe. Zoe means, amen, God, life of Himself. God, life, amen, or life of God Himself. That is a Zoe. Amen. If yung Zoe, ang Zoe, mga kapatid, or meron din siyang term na seed.
ang seed tsaka zoe, kapareho lang yung mga kapatid. Ibig sabihin, isang part ng galing sa ating Panginoon nang nasa iyo. Amen. Kapag yung zoe or yung seed mga kapatid, amen, kapag hindi niya na-quicken, anong mangyayari dyan? Tulog. At hindi yan makukonvert ang iyong katawan. Amen. Hallelujah. So kapag na-quicken yan mga kapatid, yung soul of course magiging believer. Amen. Makonvert. Magkakaroon ng spirit man, celestial body, yung soul ay maging godly, at yung human spirit, amen, at hindi na yan human spirit mga kapatid, or para yan kay Satanas mga kapatid, yung spirito natin ay Holy Spirit or spirito natin mga kapatid ay godly. Amen. At yung body natin mga kapatid ay makukonvert at makukonvert natin yan. Amen. So ito yung gusto ng ating Panginoon na ibalik tayo sa original position. Next, sabi ni Brother Branham, when God gave Adam his bride, sabi dito sa question and answer, when God gave Adam his bride from his side, he said, amen, she is flesh of my flesh and bone of my bone. Is that right? Amen. When God gave Christ his bride, the Spirit gave the flesh the bride. He was punched first in the side under his heart. Ibig sabihin mga kapatid, yung si Abe pala, amen, doon kinuha galing kay Adam. Ibig sabihin, yung male and female na part kay Adam, yung female part ay kinuha sa kanya. Amen. So, yun yung tadyang. O maraming sikat niya na na mga, kahit yung mga unbeliever, alam din nila yan. Yung mga tadyang-tadyang. That's why yung mga ng mga lalaki, yung mga tadyang ng lalaki, kulang. Amen. That's why na yung tadyang ko, nandito ngayon. Amen. O, birthday niya kahapon. Yan yung tadyang ko. Amen. O, tadyang din ni Eva. Amen. So, sabi dito mga kapatid, God gave Christ his bride. Amen. Ibig sabihin, galing daw tayo kay Kristo. Amen. Under his heart. Ano ibig sabihin ng under his heart? Malapit tayo sa puso ng ating Panginoon. And water, blood, and spirit came forth that become flesh of his flesh and bone of his bone. We are the flesh and bones. The bride will be the flesh and the bones of Christ. Exactly. They are. That is his bride. Amen. Hallelujah. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo ay galing pala sa ating Panginoon. We are the part of God, the feminine part of God. Amen. Anong gusto ng ating Panginoon? Ibalik tayo sa posisyon. Amen. Tayo yung feminine, siya yung male mga kapatid. Gusto tayong pag-isahin ng ating Panginoon para mabalik tayo, amen, doon sa ating original condition. Di ba sa Adam mga kapatid, ginawa siya, amen, own image, amen, hallelujah, na meron siyang part male and female. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Amen, palakpakan ng ating Panginoon. So naintindihan natin mga kapatid. Amen. That's why na merong part sa atin na galing sa ating Panginoon. So galing tayo. We are his flesh of his flesh, bone of his bone. Amen. Tayo pala yung hinahanap ng ating Panginoon. Amen. So sabi dito sa Matthew 8:20, and Jesus Amen. And Jesus said unto him, amen, the foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Oh, amen. Hallelujah. Sabi dito sa Tagalog, at sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga zora, at may mga pugad ang mga ibon. Sa langit, dadapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Amen. Sabi diba sa Bible, amen, God is the head. We are His body. Dito mga kapatid, sa verse na ito mga kapatid, wala siyang malagayan yung ulo niya. Pero ngayon mga kapatid, meron na. Palakpakan na ang ating Panginoon. Amen. Pero dati yung sabi ng mga iba, di pa dumarating si Kristo. Ibig sabihin, pugot yung ulo nila yung mga kapatid. Amen. Kailangan madugtong yon. Amen. Yun ang medyo, sorry sa mga nakikinig. Amen. Hallelujah.
Pero ganun talagang totoo mga kapatid. Amen. Sabi dito mga kapatid, let this mind be in you. Amen. Which was also in Christ Jesus. Sabi dito ni Brother Branham, next slide. Amen. Christ is the mystery of God revealed. What is it? Not them, people, the headship, and the body. Amen. Sabi di ba sa verse, amen, walang kahiligan ang kanyang ulo. Pero ngayon ay meron na mga kapatid. What is it? Not them people, the headship and the body becomes one unit. Amen. It's God manifested in His people. That's the reason the husband and wife is no longer twain. There are one. Palakpakan ng ating Panginoon. God and His church is one. Christ in you. Amen. God's great revelation. Yun pala yun mga kapatid. Yun pala yung plano ng ating Panginoon na gusto pala tayong, amen, pag-isahin sa Kanya. Amen. We are part of God. Amen. Hallelujah. Tinanggal tayo mga kapatid doon sa tadyang ng ating Panginoon. Amen. Tayo pala yung bone of His bone, flesh of His flesh. Amen. Hallelujah. At gustong pag-isahin ng ating Panginoon. Sabi dito sa verse mga kapatid, 1 Corinthians 15:45, and so it is written, amen, the first man, Adam, was made living soul. Amen. The last Adam was made a quickening spirit. Sino yung first Adam? Doon sa Garden of Eden. Kapag sinabing first Adam, spoken word. Hindi siya dumaan sa, amen, sa sex program or sa sex mga kapatid na nagtalik yung dalawang tao. Amen. The last Adam, sino yung the last Adam? Si Jesus Christ. Ano daw si Jesus Christ? A quickening spirit. Quickening spirit. Sabi din Brother Branham dito mga kapatid, as such, dito sa exposition of the seven church ages, sabi dito, as each member came forth and became expressed and took its place in the body, thus this bride is the literal spoken word seed bride. Amen. And though she is feminine, amen. O, ibig sabihin mga kapatid, amen, tayo pala yung feminine part na galing sa ating Panginoon. Or tinatawag din ito na body of Christ. Amen. It is very apparent that she ought to be called that, for she was predestinated in Him, came from the same source, was eternal with Him, and is now manifested God in a many-membered body. Palakpakan ng ating Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, amen, balik doon sa verse, sabi dito, ang last Adam, which is the Jesus Christ, He is the male part. Amen. The quickening spirit. Amen. Next slide. Tayo naman ang feminine part. Amen. Meron ka bang feminine part dyan? Sigurado ka ba kapatid? Amen. Yung seed na yan mga kapatid, that's why tinawag tayong spoken word seed. Ibig sabihin, yung seed ang nasa iyo, that is a feminine part. Kailangan ay makwikin yon kasi sinabi doon, the last Adam is the quickening spirit. Amen. Yung seed sa mga kapatid, kailangan makwikin yan. That's why nga sabi ng Bible, amen, tayo ay nagka-amiss siya. Right? Amen. Yung Holy Ghost mga kapatid, yun ang magbabalik ng remembrance sa atin. Kung sino tayo. Ibig sabihin mga kapatid, yung seed, nandyan lang yan mga kapatid. Kailangan yan makwiken. Amen. Kailangan mag-meet ang male and female, amen, para makwikin yan mga kapatid. Pero kaso, sabi nga Brother Branham, amen, ang plano talaga ni Satanas, i-hybrid tayo. Alam niyo ba yung hybrid? Amen. Alam niyo kung sino ba yung nakaranas na magtanim ng mga mais? Alam niyo ba yung mais? Sino bang nakakaalam na yung mais kinukuha yung male part? 'Di ba? Hina-hybrid nila yan eh. Amen. Hallelujah. Bakit hina-hybrid nila? Para gusto ni Satanas na hindi na magpo-produce at hindi na dadami si Kristo. 'Di ba? Amen. Kaya kinuha niya yung male part. Amen. Hallelujah. So ganun yung mga kapatid.
So whereas once God's manifested in one member, even our Lord Jesus Christ. Amen. Talagang si Satanas talaga, hybrid. That's why, kaya kayong mga young people, be careful. Amen. That's why laging pinipreach ng ating pastor, huwag kayong mag-asawa ng unbeliever. That is hybriding. Amen. Kapag mag-asawa ka, of course, sabi nga ni pastor, amen, hallelujah, manugang mo sino yun? Manugang mo si Satanas. Ganun talaga, totoo yun mga kapatid. Amen. Before tayo maghanap ng ating mga partner, make sure na merong seed yan. Dalhin nyo muna dito sa simbahan. Kung wala yan mga kapatid, automatic. Amen. Manugang mo talaga si Satanas. Amen. So, masakit mga kapatid, pero yun ang plano. I-hybrid tayo. Kunin yung male part para hindi na tayo dadami. Ganun yung plano ni Satanas mga kapatid. Next slide. Sabi dito, sa John 12:21, He same came therefore to Philip, which was Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus. Gusto namin makita si Kristo. Anong sabi ni Kristo? Dito tayo sa 24 na. Anong sabi ni Kristo? Sabi nila sabi sa alagad ni Kristo, gusto namin makita si Kristo. Sabi ni Kristo, very verily and say unto you, except a corn, amen, wet fall into ground and die. Bakit yun ang sinabi ni Kristo? Madali lang sabi ni Kristo, gusto namin makita si Kristo, o nandito ako. Bakit sinabi ni Kristo, amen, gusto namin makita si Kristo, bakit sinabi niya na except a corn, amen, fall into the ground and die, it abided alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. Bakit yun ang sinabi ni Kristo? Madali lang niya sabihin, nandito ako. Amen. Ang tinutukoy ni Kristo mga kapatid, yung panahon natin ngayon. Kung gusto niyo makita si Kristo, ito yun. Palakpakan ng ating Panginoon. Gusto ni Kristo ay siya ay dadami. Kung gusto niyo makita, yun na yun. Kayo yun mga kapatid. Palakpakan ng ating Panginoon. Kayo yun mga kapatid. Ang tinutukoy ni Kristo mga kapatid, amen, itong panahon natin or ikaw yun mga kapatid. Sabi niya diyan, bring it forth much fruit. Ibig sabihin, yung seed, of course, hindi lang yun magiging seed lang yun. Kailangan talaga tutubo, amen, at bubunga. Next slide. Sabi dito mga kapatid, amen, sa Matthew 21:18, amen, sabi dito, amen, kasi we are talking about seed at we are talking about the fruit. Amen. Pero sabi dito mga kapatid, now in the morning, si Kristo ito mga kapatid, as He returned into the city, He hungered, nagutom siya. Amen. And when He saw, yung manakita ni Kristo mga kapatid, at pagkakita sa isang puno ni igos sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan at walang nasumpungang anumang doon, kundi ang dahon lamang. Ano yun mga kapatid? Sabi dito, He came to eat and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, let no fruit grow on thee, and henceforward forever. And presently, the fig tree withered away. Sa Tagalog mga kapatid, kung di mga dahon lamang, at sinabi niya rito, mula ngayon huwag kang magbubunga. Si Kristo mga kapatid nagutom. Amen. Naghanap siya. Mayroon siyang nakita na isang puno, pero nadatnan niya, ano yon? Dahon lang. Walang bunga. Anong sabi ni Kristo? Kapag walang bunga, sabi niya, mula ngayon, huwag kang magbubunga kailanman. Napakalungkot. Kapag isang believer mga kapatid, kapag hindi ka nagbunga at nadatnan ni Kristo, amen, at dumating siya mga kapatid, hindi ka nagbunga, anong sabi ni Kristo? Hindi ka na talagang magbubunga. Napakasakit at napakalungkot na gano'n ang maging kalagayan natin na hindi na talaga tayo magbubunga. Amen. Hallelujah. At pagkat tayo'y ang puno ng igos, tayo yun mga kapatid. Amen. Ang isang believer mga kapatid, kailangan ay magbunga yan. Amen. Hindi ka habang buhay na seed. Amen. Kailangan yung seed, amen, kailangan ay bubunga, ay tutubo at magbubunga.
Amen. Kapag wala kang bunga, mga kapatid, ito yung mangyayari sa iyo sa verse na ito. Palakpakan natin Panginoon. Amen. Next slide. Bisa natin konti. Amen. Dito sa life, amen, joining church won't do it. No, sir. That's only perverting the real cause. If the devil can't get you out on those things, he'll take you to this other. But don't settle for nothing less. Amen. Than an old-fashioned experience of the new birth. To be born again of the Spirit of the eternal God, when your soul, amen, and God unites together, and you became one. Yung soul natin, mga kapatid, kailangan, amen, ibalik tayo sa kondisyon. Alam niyo ba sa Adam? Amen. Amen. Magsalita lang siya, dadami na siya. Ganun yung kalagayan ni Adam. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo mga kapatid, mag-share lang tayo, amen, pwede tayong dumami. Ano yung sinishare natin? Yung Word of God. Amen. Ano yung Word of God? Hindi lang yung Word of God, that is the life of Jesus Christ. That is Diyos mismo yung sinishare natin. Amen. Hallelujah. Ganyan yung kondisyon na gusto ng ating Panginoon. Sabi ni Brother Branham dito, mga kapatid, and don't know, but there's one thing sure, you're going to leave this world. Some of this day, because this is just a patch up. Of course, darating talagang ang oras, amen, talagang lilisan tayo sa mundong ito. But that soul, amen, ever comes in the contact with the Holy Spirit and is born again. Kailangan pala, mga kapatid, ma-born again yung soul natin. Amen. Hallelujah. You have eternal life. No matter what happened here, you never perish. Amen. Jesus said, he that heareth my words, believe it on him that sent me hath that's present tense. Everlasting life shall not come into condemnation, but hath past tense. Amen. Past from death and to life. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan yung soul natin ma-born again yon. Ma-quicken yung seed na nandyan sa atin, yung part ni Jesus Christ. Lord Jesus Christ. Amen. Kapag na-quicken yon, lahat yan ay ma-convert. Amen. Ang trabaho natin, mga kapatid, di mo kailangan na mag-convert ng tao. Ang unang i-convert mo, ang sarili mo. Amen. Yung katawan na ito, mga kapatid, ito, subject talaga to. Subject talaga to sa devices ni Satan. Ang trabaho mo, mga kapatid, amen, kailangan mo i-convert ang sarili mo. I-convert mo yung soul, i-convert mo yung spirit, i-convert mo yung body. Yun ang trabaho mo, mga kapatid. Amen. Palakpakan nating Panginoon. Mahirap mag-convert, mga kapatid, kung yung sarili mo hindi mo ma-convert. Di ba? Amen. Mahirap na may isang tao na mahulog sa building pero yung kamay mo ay nakatali pa rin. Di ba? Mahirap mong sagipin yun. Nakatali ka pa rin sa bisyo, nakatali ka pa rin sa sugal, nakatali ka pa rin sa mga yung lust mo sa katawan mo, nakatali ka pa rin sa mundong ito. Amen. So kailangan ay ma-convert mo ang katawan mo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, ibig sabihin, mga kapatid, inside out, from inside, kailangan ay lalabas yun. Next slide. Now, notice, the greater works, ito, ibalik ko ito, mga kapatid. Alam ko na na-preach ko na to. But our works, mga kapatid, or our greater works, was to have power in the church, not only to heal the sick by prayer, cast out devils by prayer, but to impart eternal life. Yun yung trabaho natin. Amen. Sabi nga sa Bible, kahit yung mga tao doon, mga kapatid, kahit nag-cast pa sila ng evil, kahit nag-pray pa sila ng mga sakit, amen. Sinabihan pa rin sila ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Di ba? Amen. But our greater works, mga kapatid, impart eternal life. Yun lang. Simple lang, mga kapatid. Naalala ko tuloy yung vlogger, na sabi ng vlogger, di-drawing ko na. Sabi na, di-drawing ko na. Ganon yun.
Parang sinasabi ni Brother Branham, ni-drawing na niya. Parang sinabi na, parang alam mo yung 1 plus 1 equals. Pero kaso ang tao, 3, maliban na lang, maging 4 yan. Amen. Alam mo yung sagot mga kapatid. Alam na natin yung gagawin natin. Amen. Alam na natin yung trabaho natin. Amen. Binigyan tayo ng pattern ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Trabahuin lang natin yung trabaho natin. Impart eternal life to believer. The Holy Ghost was coming and given to hand of the church to impart life. Oh, that's what Calvary meant. It took stop the greed, men and women, and lifted them into a place to be sons and daughters of God, to heal the sick ng isang believer. Nagsisimula siya saan? Sa germination. O merong mensahe si si Brother Branham about germ of life. Amen. Ibig sabihin ng germ of life, that is yung life o yung life ng Panginoon na sa atin. That is a germ of life. Kasi yun ang mag-observe ng water begins to sprout, parang tutubo siya. Germination, emergency seeding, vegetation growth, hanggat sa maturity. Right? Amen? Sa number 8. Anong nangyari pagdating sa maturity? Anong nangyari? Yung dumami yung bunga, anong nangyari? Nakayuko na. Ganun dapat ang believer. Amen. Anong nakayuko? Anong ibig sabihin yan? Nagpakumbaba. Ganun dapat palakpakan natin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Ganun ang matured believer. Kapag matured ka, sabi nga ni Brother Branham, the way to going up is going down. Lahat tayo mga kapatid ay dapat ay magpakumbaba at yung tamang character. Tulad ng nandyan sa illustration. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. And I believe na meron tayong natutunan sa araw nito mga kapatid. Amen. At binabalik ko na sa ating pastor. Amen. Mormon po ako ngayon. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na dapat tayo ay dumadalo ng Sunday school. Kasi teaching po ang ginagawa ni Gerald. Mahalaga po yun kasi doon tayo natitrain ng husto. Amen. O, katulad nung nabanggit ni yung pag hindi ka pala pag wala palang bunga ang tao, wala na. Mabuti tayo, maraming bunga, bungang araw. So, mabigat po 'yun, masakit 'yun. Hindi ka na nagbubunga, wala na, stagnant ka na. Ano pa ang silbi mo na wala kang bunga? Amen. So, gusto ko lang sundan yung teaching ni Brother Gerald na about control tower. Mahalaga kasi ito. Now, nabanggit din kanina yung the soul is the nature of the spirit. So, makikita po natin kung ano ang espiritu mo doon sa soul. Lalabas yung soul mo. Kasi sabi ko nga, sabi ng prophet, whatever you are in your spirit shows where your influence is coming from. So makikita ito kung saan galing na espiritu ang taglay mo. Amen? So hindi mo yan maitatago. Okay. Your influence, sabi niya, can either come from above or from beneath. So saan galing ang ating mga impluensya? Galing ba sa taas? O sabi nga ni Brother Gerald, yung mga worldly, panlupa, kay Satanas yan. Hindi mo yan panlangit yan. Kay Satanas yan. Okay? Now, dito po sa meron ditong sinabi ang
just below the regions of mortal beings lays the realm of demon power. Below that, just above that, lays the souls of the unjust. So nakikita niyo ba kung ano ang mga sakop ni Satanas? Okay? Below it lays the very domain of Satan, hell. And then just above us lays the Holy Spirit. Then under the altar lays the souls of the just men. The next is God Himself. One going downward, one going upward. The two spirits are here on earth. So yung dalawang espiritong yan, kaya sabi nga kanina ni Brother Gerald, twofold being tayo. Ang isa, eternal, ang isa, temporal. At sabi ng prophet, the two spirits are here on earth, influencing the people of this earth. At ang tanong, sino ang nag-o-influensya sa iyo? Okay? So, kaya nga makikita mga kapatid, yung sarili natin, anong buhay meron tayo ngayon? Ito po ang sa countdown. Meron po kasi prophecy ang propeta na magkakaroon ng mga sasakyan na hindi na kailangan ang driver. At marami na po sa Amerika, sa Europe, walang driver. Yung may pasahero, uupo lang doon, mayroon lang pipindutin, ihatid na siya doon sa gusto niyang puntahan. Prophecy po ng prophet yan. Okay. Kaya nga, meron din ako, may mga kaibigan ako sa Bicol na gumawa ng eroplano kasi mabuting-ting yun eh. Napapalipad niya yung eroplano na maliit, laruan, may hawak lang siyang. So saan galing yung energy ng eroplano yon? Nandun sa remote. Okay. So marami. Mga robot, under po yan ng control. May tinatawag na tawag doon? Remote control. Now, sabi po ng prophet, natural astronaut. So, di ba may mga astronaut? Pumupunta yan sa kalawakan, sabi nila, sa Mars, sa buwan. Sabi po ng prophet, has something to control him. May nagko-control po sa astronaut. When the astronaut is in the air, he has something backward here. So, ang control tower ng astronaut nasa lupa. While yung astronaut nasa taas. Pero ang nagko-control doon ay nasa baba. That controls him. It's called radar. Yung tawag doon sa control tower nila ay radar. That radar moves him around. So yung na nagpapakilos doon sa rocket ship na yun. Nandun sa lupa, nagpapakilos pala noon. Tumatakbo sila, pero kontrolado nung nasa baba kung saan sila pupunta. Hindi yung driver. Wala pong magagawa yung driver doon sa nagkukontrol sa baba. Ang nasusunod doon sa astronaut, yung nasa baba. Bakit? Kasi nandoon yung, hindi yung remote na sa laruan, malaking radar yun. Sabi niya, that radar moves him around, shows where he's at. Tells what he's doing. So, nandiyan naman. Ayan. So, alam nung nasa baba kung ano na ang mga ginagawa ng mga astronaut. Kasi nakikita sila kung nasaan na sila. Baka yung nasa rocket ship, baka hindi nila alam kung nasaan sila. Pero yung nasa baba, alam.
Okay. Now, and that radar controls him from a radar tower. So mayroon silang radar tower here on Earth. That's the natural astronaut. So, saan galing yung control ng astronaut? Nasaan? Okay. Yung spiritual astronaut. Kasi natural astronaut yon. So, the spiritual astronaut has a control tower too. Meron din ang spiritual astronaut na control tower. Sino yung spiritual astronaut dito? Isa ako yon. Okay. So tayo yung mga spiritual astronaut. At meron din daw tayong control tower. Okay. It's not down here. Oh. Ang control tower ng spiritual astronaut, wala daw sa lupa. Nasaan kaya? Like man is, it's up. Oh. Habang ang spiritual astronaut nasa baba, may control tower siya. Nasaan? Nasa taas. Sino yon? So meron, lahat po ng, yung totoong Kristiyano, meron siyang control tower. Sa taas. Anong ginagawa nung control tower na yon? And it's the Holy Ghost that's in him. Oh. So ang control tower ng Kristiyano, Holy Ghost, na nandoon sa kanya. Tagalangit po yun eh. That's controlling him. A tower of the baptism of the Holy Ghost. So sino raw ang nagkukontrol sa Kristiyano? Okay, halimbawa, absent. Sino nag-control doon? Alam nyo na. Kasi meron tayong control tower. Nakaw. Alam nyo na kung sino nagkukontrol sa iyo. Kasi hindi sasabihin ng Holy Ghost magnakaw ka. Ang iuutos sa iyo. At pag sinabi pong control, siyang nagpapakilos sa iyo. So anong kilos ang ginagawa mo? Kasi kung ano ang ginagawa mo, may nagkukontrol kasi sa iyo eh. Sino? O, alam mo, walang ibang makakaalam yan. Si Kalabat. Murmuring. Sino nag-utos sa iyo nun? Reasoning. Merong nagkukontrol kasi sa iyo. Kasi kung ang Holy Ghost ang nagkukontrol sa iyo, tagasunod ka lang, sabi ni Brother Gerald. So, kaya hindi ka sumusunod kasi merong nagkukontrol sa iyo. Pag sindi ng sigarilyo, sino nagkontrol sa iyo? Sino? Lakasan nyo. Sino nagkukontrol sa nagsisigarilyo? O ba't walang magsabi? Sino? Correct. O paano mo ngayon sasabihin na Holy Ghost ang nandyan sa iyo? Lahat ng bagay na kontra sa salita ng Diyos, si Satanas po ang nagkukontrol sa iyo. Yung wala kang katapatan, kasi may nagkukontrol, kaya hindi ka nagiging tapat sa Diyos, kasi kontrolado ka nung isa. Amen? Oh. Sabi po, a tower of the baptism of the Holy Ghost. It's under control. Keeps him in control by the word. Oh. So ang Kristiyano yun. Kontrolado siya ng word. Amen? Not in a bunch of fanatism, some whoop up nonsense, but thus saith the Lord. And it happens, it's always under control. He's got a control tower. That's the Holy Ghost. Ano ba? Ayan. That's the Holy Ghost. Yung control tower niya. And the Word is His program.
O, nabanggit din ito kanina. And He lays right into that program. So kung ano ang plano ng Panginoon, doon siya sumasabay. Okay, balikan ko po ang tanong. Sino po ang nagko-control sa atin? Holy Ghost? Sinabi ba ng Holy Ghost na mali tayo? Ito, huwag tayo masasaktan. Sabi kong anong Friday, pag tayo pumapasok sa trabaho, walang nalilate. Very tayo, punctual. Tama? Pero bakit kay Lord nalilate tayo? Bakit sa trabaho hindi? So, ibig sabihin, mas matimbang ang ano mo sa trabaho kaysa sa Panginoon. Huwag tayo masasaktan. Nasasaktan po si Lord noon. Kasi kung gugustuhin ng tao, sabi ko nga sa tumbor kahapon, magagawan ba ng paraan? Sister? Upo, sabi ni... Yes, lahat magagawan po ng paraan yan. Lalo na kung ang nagkukontrol sa iyo ay Holy Ghost. Ako madalas ko, noong hindi po tayo nagmamalaki. Noong tayo po ay nasa Nawasa, mas malayo po ang bahay namin sa lahat. Kasi malanay po kami, pa Santa Barbara. Ang Nawasa Dagupan. Ilang bayan ang dadaanan? 2. Kalasyaw. Hindi po, wala pong nakauna sa akin sa church. Tuwing linggo. Kasama ko ang pamilya ko. Kahit baha sa Malanay, lumulusong kami. Diyan kami nagbabanlaw na sa sa Nawasa. Wag lang malate. Kasi ako ang pastor. Tapos malilate ako. Nakakahiya. Amen? O ngayon, pastor, pwede ako dahil hindi mo pastor. Yun, may sabi sa iyo. Lahat tayo, kasi mga alagad tayo ng Diyos, igalang natin ang gawain ng Panginoon. Nagawa mo sa trabaho, hindi ka nalilate, ba't hindi mo magawa dito? Gawin mo kay Lord. Amen? Sabi nito, and the power of the Holy Ghost endows him to move out. And it brings the achievement that God wants to be achieved. Ito, yun purpose, sabi nga ni Brother Gerald, for His people, that it might fulfill what He promised. Ngayon, lahat po tayo mayroong trabaho kay Lord. Kung wala yung Holy Ghost, hindi mapupulfill yung plano niya. Mananatili ka walang bunga. Mananatili ka wala kang nagawa. Sabi nga ng Bible, baog. Alam niyo ba ang baog? Ano yung baog? Maraming anak? Isa kang baog kung wala kang anak. And sabi ni Brother Gerald kanina, i-impart mo ang buhay sa kapwa natin. Paano natin sinasagawa yun? Kasi kung sa example, marami na po akong example na pinakita. O birthday kahapon ni Angel, nandun ako sa gawain. Birthday ni Jackie, nung kailan yun, nasa gawain ako. Maliban doon sa kasi wala ako nung noon, nasamahan ko si Jackie. Pero once na mayroong gawain, kahit sino yan, iiwanan ko yan. Kasi mahalaga sa akin, unahin si Lord. So ang example na yan, pinakita ko sa inyo. At wala po akong pinipiling sabi ko nga kahapon doon sa Tumbor, palagay nyo, yayaman ba ako rito sa Tumbor? O mga Tumbor, yayaman ba ako ron? O ba't ako nandoon? Kasi kailangan prioridad ko si Lord. At dapat tayo lahat ganon. Amen? Last.
Sabi po ng prophet dito sa thirst, there is a control tower in the body. So itong flesh. That tells you the need that's needed in your body. So yung control tower ng laman, siya yung magsasabi sa iyo kung ano ang kailangan. At pagka Holy Ghost ang nandyan na nagkocontrol, alam niyo yung kanta ni Fred Panupio? Bil mo ko yun. Bil mo ko yan. Alam niyo ba yung kantang yan? Bil mo ko yun, bil mo ko yan. Aha. Walang tigil sa kabibili na hindi naman kailangan. May nagkocontrol po dyan na iba. Kasi kung Holy Ghost ang nagkocontrol niyan, tama yung testimonyo ni Angel noong Friday, na ngayon, pinapahalagahan niya na ang pera. Ako nyo? Pero ang totoo niyan, merong nagkukontrol sa atin, bakit tayo ganun? Waldas, sabi nga, as yung aksaya. Ha? So sabi yan, and it's brought to you by thirst. Also, there is a control tower in your soul that tells you the spiritual things that you have need of. Ayan. So pag tayo po ay kontrolado ng Holy Ghost, ang ating soul, sinasabi ng Holy Ghost kung ano naman ang kailangan natin. Amen? Ang sabi niya, and you, by this, can tell what kind of a life is controlling you. Yan po ang mensahe ni Brother Gerald. Anong klaseng buhay ang nagkokontrol sa atin ngayon? So kung tayo po ay namumuhay ngayon na nakatulay sa Biblia, sigurado, Holy Ghost ang nagkukontrol sa iyo. Pero kung may nagsasabi sa iyo, sabi ko nung Sunday, maraming nagpipray pag linggo, sana umulan. Di ba? Kayong tumbor, nagpray ba kayo doon na umulan? Para may dahilan? Prayer ba natin umulan? Ang prayer natin, Lord, nawa maganda ang panahon namin. Dahil linggo, Panginoon, dadalo kami. Lord, okay, kasi yung iba, ganun ba? Pag si Satan po ang nag-control sa iyo, talagang maramot ka. Magdadamot ka kay Lord. Pero pag Holy Ghost ang may control sa iyo, para ka si Bruce Lee. Ano si Bruce Lee? Yeah! Yeah! God bless.